po kasi dito sa Korea at nagpa-flood na yung flooding na sa ibang part na lugar na din sa dito sa Korea. Busy tayo, wala tayong time na mag-isip na kung ano-anong mga negative dyan. Kasi ang iniisip natin, matapos lang yung trabaho natin, okay na. Commerce, good afternoon. So today is Thursday, July 17. So nandito pala kami guys sa Bright Eye Clinic. So somewhere in Gangnam, Seoul. So while waiting, so video muna tayo. Silent lang kasi nakakahiya. So, check up po tayo kasi parang may allergy yung mata natin, makati, at saka parang blurred, laging nagluluha, kaya mas mabuti nang nagpa-check up tayo. So, sumabay na lang ako kay Daddy Abdullah. Actually, si Daddy Abdullah kasi ang naka-appointment ngayon. So, nag-insert lang ako. Kasi si Daddy Abdullah ay nagpaano yan, anong tawag yan? IOL ba yun? Yung nagpa-opera siya ng mata, yung lens, yung artificial lens. So, hindi na siya gagamit ng eyeglasses. Pero, hindi pa kasi bago pa siyang, parang 1 year yata. 1 year na yata mula nung inoperahan siya. Pero, chine-check up siya every now and then kasi tinitignan kung okay ba, hindi ba nahulog yung lens. Hello mga kamers! Hello everyone! Hello beautiful people in the world! So guys, nandito na naman tayo ngayon sa dating gawi. So work. So today is Friday. It's July 18th. So happy and blessed Friday everyone! And Juma Mubarak sa ating, sa lahat ng ating mga kapatiran sa Islam. So ngayon ay hapon na. Actually, natapos ko na lahat ang aking mga gawain. So, kasi si Daddy Abdullah busy siya doon sa office, may ginagawa siya. So, habang ako ay naghihintay, naisipan kong lilinisan ko na lang ang loob ng car kasi sobrang napakadumi na niya. Sayang din naman yung oras ko kung ako ay uupo lang. So, instead yung isi-cellphone ko, lilinisan ko muna ang car kasi matagal na itong hindi ko pa nalinisan sa loob. Ang loob lang ang lilinisan natin kasi maulan ngayon dito sa South Korea. So rainy season po dito sa South Korea. Ang lakas ng ulan dito. Malakas ang hangin. So mga ilang araw na din. So according to the weather forecast, so until next week ang ulan. So ngayon, sa mga iba't ibang part ng Korea, marami ng mga places na nag-flooding. May floods. So delikado ang mag-travel. So, sa lahat ng mga nandito sa Korea, so mag-ingat po tayo sa pagbiyahe natin. Lahat ng mga ginagawa natin, mag-ingat tayo kasi parang bagyo na din. Kasi malakas yung hangin, malakas ang ulan. Tsaka marami ang lalim ng mga ilog-ilog, mga sapa o ano. So delikado, nag-overflow yung mga tubig. Though nakakatulong naman ang ulan sa sa sobrang init kasi sobrang napakataas ng humidity dito sa South Korea. Kaya lang marami ding lugar na na flooding na din yung mga areas. So, may mga damages na din. So, kaya hindi rin maganda. So, anyway, until next week daw itong ulan na ito. Tsaka, syempre, babalik na naman tayo sa napakainit na baka aabot nga ng 40 degrees ang init dito sa Korea. So, good luck na lang sa ating lahat. Mag-ingat lang tayo palagi.
So kung hanggat kaya, hindi nalalabas ng bahay kung walang mga ginagawa. Pero ang may mga trabaho sa labas, no choice. So mag-ingat na lang, pahinga-pahinga din. Ako nagpapahinga din naman ako, pakunti-kunting pahinga ako. Tapos grabe ang inom ng tubig kasi napaka-uhaw, kasi grabe talaga ang pawis, parang naliligo ka talaga. So pagkatapos naman maganda yung pakiramdam, kaya lang hello everyone! Hello mga kamers! So happy Sunday sa ating lahat. Happy and blessed Sunday. So it's another busy Sunday. So ako'y magluluto ng maramihan dahil bukas ay Monday. So marami po tayong trabaho bukas. So meron pong siguro mga 600 washing machines pieces na na darating. So good luck na lang kasi patapos na yung ulan, rainy days po kasi dito sa Korea, at nagpa-flood na yung flooding na sa ibang part na lugar na din dito sa Korea. So sana mag-stop na. Ang alam namin ay Monday to Tuesday uulan pa. So siguro sa mga coming days nako, humid. Mataas na naman ang humidity at sobrang init na naman. Kaya good luck na lang sa ating lahat. So ang maganda dyan, drink a lot of water na lang talaga tayo. Kasi iba talaga ang init dito sa Korea din. Parang hindi lang masusunog yung balat mo, parang puputok yung mo, yung puso natin. Ako naman. Kasi sobrang init nga talaga. So ngayon, busy ulit tayo. Habang ako'y nagluluto, ay nagpapaikot din ako ng washing machine. So kahapon, nakapagplansya na tayo ng grabing tambak na plansyahin. At alhamdulillah, natapos ko din. So medyo okay na yung isip ko. Kasi pag magulo ang bahay, may mga gawain hindi ko natatapos, magulo din yung isip ko. Kaya medyo meron na tayong peace of mind. So ang naiwan, ang natira, konti na lang. Actually, advantage din po yung yung sobrang napaka-busy natin. Kasi pag hindi tayo busy, pag nasa bahay lang tayo, ang gagawin natin ay maglilinis ng bahay, mag-aalaga ng mga anak natin, magluluto, ayan, pabalik-balik. So parang mag-aano din tayo, maaatakihin din ng anxiety kasi kung ano-ano na lang maiisip natin. So pag busy tayo, wala tayong time na mag-isip na kung ano-anong mga negative dyan. Kasi ang iniisip natin, matapos lang yung trabaho natin, okay na. So okay lang din yung busy tayo. Kasi pag busy tayo, ibig sabihin productive din tayo. So alhamdulillah, dahil binigyan tayo ng kalakasan ng ating mga katawan, tsaka nakakaraos tayo sa ating araw-araw na pamumuhay. So linis time tayo ngayon. So matagal ko nang hindi nalinisan pala itong oven namin. Alam ko na sobrang dumi niya, pero hindi ko na pinapansin kasi nga pagod ang katawan ko. Kasi ngayon na may edad na ako, pag pagod ako, talagang pagod ako, hindi ko na pinipilit. So hinihintay ko na lang, saka ako magkakaroon ng lakas na hindi ako babanat. Hindi kagaya noong medyo bata-bata pa ako, abutin ako ng madaling araw, malinisan ko lang lahat-lahat kasi ang sa akin naman, para kinabukasan wala na akong gagawin. Pero mali yun. So lahat ng mga ginagawa ko niya noon, sinisingil sa akin yung lahat ngayon. Kaya ngayon takot na ako at nag-iingat na ako sa aking katawan. Hello mga kamers! So today is Sunday, time check, it's already 7:15 PM. So susuklayan natin ang ating Yuyu at Yusi today kasi bukas ay Monday. So busy-busy na naman si Mama Mers. So hindi na naman sila pagbigyan ng time bukas, kaya ngayon naman. Kasi bukas may trabaho tayo at yung mga tatlo namang mga anak nila yung alagaan ko doon. Yan, gusto ni Yuyu yung magpasuklay. Oh, katihaya pa. Oh. Check naman Yuyu. Wala natin yung balahibo sa tiyan. Kapan ba? Ayaw pala. Behave lang Yuyu. Ay. Ang Yuyu. Kahit araw-araw pa silang suklayan, ang dami pa ding malalagas na balahibo eh. No choice talaga tayo.
Ganito na talaga ito. Hmm? Hmm? Magkapal kasi ng balahibo. Ay, tiyan ka. Luwa. Tumbling-tumbling. Ay! Pagkabudan ko yung buhok. So nice ba? No. Sama. Sunod, ikaw naman yung si ha. Baliktad, baliktad. Ambot sa imo yoyo. Ambot sa imo gajud. Kang yuyuha ka. Ha? Huwag kayong magrambulan dito ha para walang balahibong matanggal. Lagot kayo sa akin bukas. Tingnan mo. Ay, kiki ini mami. Talaga si Yoyo, ang sungit-sungit mo Yoyo. Ang sungit-sungit mo, ha? Ha? Ang sungit-sungit mo, ayaw mo kasama yung mga anak mo. Ha? Bakit? Ha? Bakit Yoyo? Bakit ka galit sa kanila? Huwag mo kong kagatin, huwag mo kong kagatin. Baliktad! Oh, sa kabila naman. Uy! Kabila naman, kabila. Baliktad ba? Walang hiya. Walang hiya ang yoyo. Ang yoyo. Kana kasi mong balahibo. Kana kasi. Na. Kung ano to yung balahibo kay. Mas ka naman yung. Diyan balahibo. Suklay. Last. Kasi marami pang trabaho sa mama. Uy. Yung uto. Sa una lang yun meron. Ha? Next week, maligo na tayo kung wala ng ulan. Ligo ulit tayo pag wala na ang ulan. Ay! Joker ba kayo yoyo ba? Ha? Pa-joker, yun na lang yun sa mong yoyo na lang. Ha? Tama na eh.
So, ini na kanyang buhok. Italkaga na po ikaw humana. Ayusin. Yan eh. Sorry. Huh? Huh? Ayun. Sikap. Ay, imo kang balahi po ay mong ikog. Ayaw na siya magpasuklay. Lalalagya, away siya.